Ito, mahalaga po ito yung ating mga kababayan sa Bicol at yung sumasakay diyan sa tinatawag nating PNR, yung Philippine National Railways. Mahalaga po ito dahil kung napapansin po ng ating mga kaibigan diyan sa Divisoria, diyan sa Tutuban, matamlay na po ang hanap buhay diyan. Malungkot, walang ganong activity. Bakit? Pinatay po nila yung linya eh. Yung Tutuban papuntang Kalamba, pinatay po yan ng PNR. Dahil daw po gagawin nila yung Riles. Huwag po kayong maniwala doon. At ang may kagagawan po niyan, yung mga incompetent officials ang ating Riles. Wala na po sila ngayon dyan. Yung isa nandiyan na sa PCO, dalawa po na sa PCO na. Dalawa na sa PCO, yung isa nagretiro. Dahil pumuputok na po itong issue, yung incompetence dito sa Riles. Alam mo ninyo, itong tinatawag na binida rin ho nila ito eh. Noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan na lalawak ang riles ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. Tingnan po ninyo, wag po kayong lumayo. Yung mga kababayan natin na nagsusumbong sa akin dyan sa Tutuban area, dyan sa Divisoria, matamlay na po ang hanap buhay dyan dahil pinatay po ng incompetent PNR officials under DOTR yung biyahe mula Tutuban hanggang Kalamba. Ang ginawa po nila, yung mga bagon, yung mga tren, iniwan po sa Tutuban. Nandyan, nakapark lang. Inaalikabukan, araw-araw siguro pinupunasan. Kahit pupunasan nyo yan, kahit isang alikabok walang dumapo dyan, masisira po yan. Dahil yan po ay dapat pinatatakbo. Yung mga rolling stocks dapat po yan, pinatatakbo ginagamit. Kakalawangin po yan. Magmamalfunction po yan. Ganito ginawa nila mga kababayan. Mahalaga ito dahil dito makikita nyo binubudol tayo. Hindi ho totoong gusto nilang palawakin ang ating sistema ng riles. Hindi po. Yung Railway Renaissance na sinasabi ni Bongbong Marcos, kabulaanan po yun. Isang malaking pambubudol. Tingnan po nyo yung ginawa nila. Yung riles po, yung takbo po ng Tutuban to Kalamba, natigil na po iyan. Sapagkat tinanggal po binaklas ng PNR yung mga riles. Dahil nga raw po, aayusin daw po nila at gagawing elevated track. Yung nakaangat po, yung parang MRT na hindi na po tumatakbo at grade o sa kalsada. Mainam po yun, maganda po yun dapat. Kasi nga, maiiwasan na ho yung pag may intersection, bumababa ho yung bamboo pag tumatawid yung tren. Iwas disgrasya, at higit po magiging efficient yung oras ng biyahe. Subalit, mali po yung ginawa ng PNR. Hindi po nila itinulak o inilipat muna yung mga bagon at yung tren mula Tutuban hanggang Kalamba. Ang ginawa po nila, winasak nila yung riles, tanggal yung riles. Pero hindi nila pinatakbo yung tren, yung mga bagon, iniwan po nila sa Tutuban. O di ngayon, wala nga yung bagon doon sa Kalamba. Wala na pong tatakbo. Ang racket po yan, corruption po yan. Pinakamadali, dapat pinush forward mo. Pinatakbo mo yung mga tren at yung mga bagon, linipat mo. Mula Tutuban, finorward mo doon, papuntang Kalamba, para tuloy pa rin yung biyaheng Kalamba to Bicol. Wala na pong bumabiyahe ngayon. At nawalan po ang gobyerno, may notes po ako dito, research din po ng ating team ito. Yung biyahe po ng PNR, ng Tutuban to Kalamba, kumikita po ang gobyerno rito ng 23 million pesos monthly more or less. 23 million ang tumatakbo po ito ha. At hindi po dapat ito hininto. Dahil nga po incompetent yung mga PNR officials nung panahon na ito'y binaklas at pinatigil, wala na po ngayong biyaheng Tutuban to Kalamba sapagkat sinira po nila yung riles. At sa pagsisira nila ng riles, hindi po nila linipat yung mga tren at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Kalamba. Ano ngayon ang resulta? Wala na rin pong biyahe mula Kalamba papuntang Bicol. Ang natira na lamang ho ay yung biyahe na nasaan yung biyaheng para hindi po tayo magkamali ng report sa inyo. Ang natira pong biyahe na lamang ay ang Legazpi. Natigil po kasi yung yung North-South Commuter Railway. Tinigil po nila yung Tutuban to Kalamba at nawalan po ang gobyerno ng 23
million pesos monthly kita. At dahil nga po tinigil yung biyahe ng PNR papunta sa South, tinanggal po nila lahat ng release nang hindi linilipat yung mga train at yung mga bagon. Kaya apektado po ang 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon isasakay itong dislocated, displaced 26,000 passengers? Hindi ho ba kayo nagtataka? Higit na lumalala ang ating traffic. Hindi po mag-i-improve yan. Kasi yung dapat sanang tutulong para po mag-improve yung traffic, itong PNR na biyahe ng Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol, tinigil po ng PNR yan. Ang natira na lamang pong bumabiyahe ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Maliit lang po ito. Yung Naga to Sipokot at saka yung Naga to Legazpi. Ang kita po rito ng gobyerno, more or less, doon sa pagre-research ng ating team, ay 20,000 pesos monthly. Yung Naga to Sipokot ho. At yung mga taga Bicol, maintindihan ito, yung mga taga South. Ang natirang biyahe ng PNR, Naga to Sipokot, tapos Naga to Legazpi. 20,000 pesos monthly, mahal pa ho yung krudo, mahal pa yung maintenance ng release, mahal pa yung maintenance ng bagon, mahal pa yung maintenance ng tren. Kumpara doon sa hindi nila dapat pinakialaman, PNR Tutuban to Calamba. 23 million pesos monthly po ang nawala sa gobyerno rito. Anong pinalit? Wala. Wala hong masakyan ng tao. Wala po dahil po sa incompetent ang administrasyon ng PNR sa ilalim ni Bongbong Marcos. Winasak po nila yung release. Dapat po yan ay elevated track. Tama. Pero meron pong inalat ang Pangulong Duterte nung kanyang presidency ng 10 billion. 10 billion gagamitin po ito dun sa tinatawag na rail alignment or track relocation. Yung rail alignment or track relocation, hindi po kinakailangan wasakin yung existing na release. Habang ginagamit po yung existing na release, binubuo po sana yung elevated track para hindi po ma-dislocate, hindi matigil yung biyaheng Tutuban to Calamba at lalong hindi matigil yung biyaheng Calamba papuntang Bicol. Habang inaangat po yung tinatawag nating elevated rail, patuloy pong tumatakbo sana yung mga existing trains at magagamit natin yung mga bagon ng PNR. Subalit, dahil na rin sa incompetence, tinigil po nila. Mga kababayan, alam kong alam nyo ito, sa Tutuban, wala na pong hanap buhay doon. Tinigil nila yung Tutuban Calamba na biyahe. Iniwan yung tren sa Tutuban. O di ngayon, buhatin mo yung tren, yung kada bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Napakahenyo po ng mga tao sa ilalim ng Marcos. Ito po yung mga usapin ngayong halalan, ngayong kampanya. Hindi po yung gaslighting. Hindi po yan. At 300 employees po ng PNR ay terminated. Bakit? Wala na hong biyahe. Anong gagawin ng 300 na yan? Ginusto ba nilang mawalan ng trabaho? Hindi po. Dahil sa incompetence ng mga opisyal ng PNR, nung USEC ng rails ng DOTR, nung ASEC ng rails ng DOTR, yan po ang ginawa nila. 300 empleyado terminated. At yung mga nandoon po sa stasyon sa Tutuban, wala po. Wala nang ginagawa ang tao ron. Anong gagawin nila? Pinasasahod sila ng gobyerno. Mabuti po sa kanila yun para hindi naman mawala ng kita. Pero lugi po sa kanilang gobyerno, lugi sa kanila ang mamamayang Pilipino, hindi naman nila kasalanan. Kasalanan po ng incompetent USEC ng rails, yung ASEC ng rails, at yan nga po yung nagbitiw na. Wala na po sila ngayon sa PNR Wala na sa PNR. Yung dalawa na sa gobyerno pa, nandiyan sa PCO, yung dalawa. Yung isa nag-resign na kasi nga pumuputok na po itong usaping ito. 26,000 daily passengers dislocated. 300 employees ng PNR na terminate. Wala na po silang trabaho ngayon. At yung mga manggagawa dyan sa Tutuban, wala po silang gawing maghapon kundi magkwentuhan. Hindi po nila kasalanan. Wala po silang gagawin. Wala na pong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. At wala na rin pong biyahe mula Calamba hanggang Bicol. Bakit? Wala hong tren Iniwan ng mga incompetent officials ng PNR yung tren dyan sa Tutuban. Tapos sa kanila winasak yung release.
imbis na pinapatakbo habang ine-elevate po yung trucks o yung relays, sana tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo. Hindi nga po nag-iisip. Ito po ang mga paksa na dapat nating pag-usapan ngayong kampanya. Hindi yung kung ano-anong name calling at pangungutya na ginagawa nung leader, nung katunggaling, nung partido ng administrasyon. Napakarami hong sinabi kahapon, wag po nating kalimutan yung sinasabing may dugo sa kamay, 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds.